Good morning, June 16, Tuesday. Tuesday edition ng ating ito kay walk. Oh, alright. Good morning. Ito kay walk. Patuloy na nagmamasid. Nag-iimbestiga. Nagpa-file ng mga istorya, news files. At nagbabalita sa bayan. Bayan News. Ang topic po natin ngayong umaga na ito ay walang iba kundi ang special session na tinatawag ni Pangulong Marcos. At gaya ng pinapangarap ng karamihan, nagpatawag na nga po si Pangulong Marcos ng special session kahapon. Kahapon ay 15. Monday, Lunes. Alright. So, good morning po. Oh, ganda na alaga mo ha. So, ayan na nga, no? Ano nga yung kasi ang purpose po nito, unang-una ay meron na iipit ng mga importanteng mga legislation. Tapos, pangalawa, ito finally put an end to the Senate squabble that's going on between the kampo ni Cayetano at kampo ng mga nilagatsalian, Ping Lacson, Tito Soto, etc. Na majority sila ngayon. Parang nasa 12-10 yata yung kalagayan yan, no? Yung bilang. So, as of now, we only have 22 senators. No, dahil yung isa nagtatago, si Bato de la Rosa, at yung isa naman ay sumurinder sa CIDG, naka-PE, sa klasong plunder, no? Sa Jingo Estrada po yan, no? So, sa kampo ni Cayetano, ang nagpahiwatig lamang na mag-a-attend siya kung sakaling magpatawag nga ng special session si Pangulong Marcos ay walang iba itong kundi si Senator Joel Villanueva ng GIL. Alam nyo na yan, anak siya ni ito dating tumakbong presidente. Okay, basta't yun. Pero itong si Villanueva ay nahaharap din po ng kaso tungkol sa doon sa flood control projects, no, na pinaimbestigahan ng Pangulo magmula noong nagbigay siya ng zona niya in July 2025 last year, no. So ngayon magbibigay na naman siya ng kanyang pangalawang zona. Pangalawa, hindi na pangalawa yan. Para second to the last na yan, no? Pangalawa sa huli. Second to the last na ata yan. Tawag nito tungkol sa mga control project niya, kung saan sinabi niya doon noon na mahiya naman kayo. Yung sabihin, mahiya naman kayo sa pangungulimbat nyo, no? Sobra-sobra. Kaya nagkaroon yan ng Senate investigation. Buo pa si Pangulong Marcos ng special investigation committee tungkol dyan. At nagkaroon na nga ng mga recommendation to file cases, yung mga ganyan. So it's coming to an end. Ang isa pang importansya ng special session na pinapatawag, sabi nga nila, to settle once and for all itong Senate impasse, no, sa leadership impasse. Kasi ayaw bumaba ni Cayetano, kung siya raw ay binuto ng 13. Pitan lang naman talaga niya na ipasok niya si Tobats para maging tracing nga sila, kahit na alam niyang delikado para sa katauhan ni Tobats. Nagkaroon lang ng hesitation, kaya medyo nakalusot itong si Bato de la Rosa na hindi nahuli. Pero kung nagkataon yan na si Torre yan, yung leader ng arresting force,
Wala nang kawala yan. No? Nagkabaklaan lang yung mga huhuli. Although nagkaroon man sila ng habulan sa loob ng Senado mismo. Pero, dahil salita, inamin yan ni Alan Peter Cayetano sa national media na sa kanyang kotse sumakay si Bato de la Rosa papuntang Senado para nga naman safe. Lahat ng mga dadaanan niya sa Senate, security, etc. Kasalduhan lang siya dahil siyempre siya makikita doon sa kotse niya. So, madalit salita, pagkatapos ng putukan na yun sa Senado, nakaalpas din tong si De La Rosa nung gabing yung madaling araw, inamin din naman ni Robin Padilla na nakisakay daw. Open quote, close quote. Nakisakay daw palabas sa kanya si De La Rosa. Obstruction of justice yun, pare ko. Ikaw naman, no? Tinulungan mong makaalpas yung tao na tinuturing na fugitive na nga ng ICC. So, hindi pa lumalabas yung affidavit niyan tungkol sa obstruction of justice ni paring Binoy. Pero tingin ko niluluto na yan. Ang daming kakasuhan sa kampo ni pati nga yan si mga obstruction of justice din yan si PC. Sa tigas ng ulo niya, lumalapad na kanyang di ba? Ay naman. Hirap na lang. Si din, baka isyuhan din yung yan bago magsimula pa ng July 6 daw ang initial hearing ng impeachment ni Sara. Bago mangyari yata yan, baka maglalabas na rin yung ICC ng arrest warrant kay Bongo. Ano pang matitira dyan? Kung kakasuhan nila si Cayetano, si Robin Padilla, ano pa? My God. So, seems to me now na parang nag-backfire na naman itong maniobra nila na kontrolin ang Senado pagpasok ng impeachment ni Sara Duterte. At all cost, all caps yan all caps. So it backfired again. Kagaya ng marami na rin ng mga backfires na nangyayari sa kampo ni Sara Duterte. Although marami namang political pundits na nakapaligid sa kanya, pero seems to me na hindi sumasang-ayon ng mga constellation para kay Sara Duterte dahil accountability kasi talaga kinakaharap nito Ay, sa mga ilang survey na naginanap, may majority talaga ng mga Pilipino na pumapabor na magkaroon talaga ng accountability check, no? Itong si Vice President Sara Duterte Zimmerman. Vice President Sara Zimmerman Duterte. No? Alright. Marami pa silang supporters din naman. Huwag naman nating yun, no? Pagkaila. Lalo sa Davao, kontrolado nila yan. Pero may mga ilan din nagpo-post na mga tawag niyan, umaalma na rin, no? Sa kanilang uri ng pamamalakad sa Davao. So, yun po. Ang gaganapin ngayon pong araw na ito ay ang special session. Abangan po natin yan mga kababayan. It will settle once and for all. Kasi pag umanib si pag mag-attending nga si Joel Villanueva, magiging 13 na yung ni Gatchalian. Di ba? Meron pa raw silang dalawang kinakausap, isang babae at isang lalaki, pero hindi pinangalanan ni Senator Erwin Torpo kahapon. So abangan natin. Ito po muli, nagpapaalam saying good morning everyone. I talk, I walk. Patuloy na nagmamasid, nag-iimbestiga, nagbabalita, nagpa-file ng news files, at nag-uulat sa Bayan News. Good morning po sa lahat ng sangkatauhan. Good
morning, good morning. Babu.